Magandang umaga sa lahat. Ako po pala si Binibining Christine Piedad, ang inyong guro para sa Filipino. Muli, maligayang pagbabalik muli sa ating araw ng pag-aaral. Lubos ako nagagalak sapagkat tayo ay muling nagkita-kita at tayo ay nasa malusog na pangangatawan sa kabila ng sakunang ating nararanasan sa kasalukuyan. Kayo ba'y kamusta na? Mabuti naman kung ganoon. Ngunit, maaari ko bang malaman ang inyong suliranin na naranasan sa sakunang COVID-19? Maaari ko bang marinig ang kanilang suliranin para sa kalalakihan? Mayroon po bang representante upang sumagot sa aking katanungan? Magaling. Lahat po tayo ay nakakaranas po ng takot. Bakit po ba tayo nakakaranas ng takot? Okay, nakakaranas po tayo ng takot sapagkat syempre maraming balita na marami na rang namamatay dahil sa sakit na COVID. Syempre takot din tayo sa makasalimuha. Bakit? Pagkat hindi natin alam kung sila ba ay infected o hindi. Nakakatakot yun. Siyempre, tayo healthy, malusog. Tapos, nakausap lang natin yung isang infected. Tapos, bigla-bigla tayong magkakaroon ng sintomas. Siyempre, andun din po yung takot natin. Kaya dapat, stay at home lang po tayo. Para naman sa kababaihan. Okay, syempre, andyan yung malungkot. Magaling, malungkot. Bakit tayo naging malungkot? Ayan, syempre, unang-una dyan, marami ng mga frontliners natin na nurse at doktor ang namamatay. Syempre, nakakalungkot yun. Sino na ang magtatanggol sa atin sa sakit kung lahat sila ay mawawala na? Okay? Ano pa? Ayan, syempre, malungkot din sapagkat marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho, marami rin ang mga nagugutom. Kaya maswerte tayo sapagkat nakakabili pa tayo ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Okay, balik ulit tayo sa mga kalalakihan. Ano pa ang inyong mga naranasan? Okay, very good. Syempre, andyan yung nakalilito. Bakit ba tayo nalilito? Ayan, syempre, dahil nga hindi natin expected na magkakaroon ng COVID, lalong-lalo na yung gobyerno natin, hindi sila handa para rito, kung kaya't nagkakaroon sila ng paiba-ibang panukala para sa ating mga batas. Okay, hindi natin tuloy malaman ano ba susundin natin at hindi natin susundin. Ako, nakaranas din ako ng pagkalito, lalong-lalo na sa quarantine pass na yan. Kasi, sinasabi nila, sa isang bahay, isang quarantine pass lang daw yung bibigyan. Isang tao sa isang bahay lang yung bibigyan. Pero malaman lamang ko na lang sa ibang kapitbahay, meron silang dalang quarantine pass sa isang bahay. Kaya nakalilito, diba? Kaya dito lang natin malaman ano ba ang ating mga susundin. Tama po ba ako mga mag-aaral? Okay, tama po. Okay, para naman sa kababaihan. Okay, magaling. Nandyan din yung ating buwis buhay. Bakit ba buwis buhay? Okay, sapagkat lalong-lalo na sa ating mga frontliners, sila ang unang humaharap upang sugpuin ng sakit. Buwis buhay nila yon para lang tayo ay gumaling. Ano pa po? Okay, very good. Ako, buwis buhay din po yung pagko-commute. Okay, kahit na alam naman natin may mga healthy measure na ginawa ang ating government, pero hindi rin naman natin maiiwasan ang mangamba. Diba po? Ngunit, mawawala ang ating pangamba kung tayo po ay susunod sa mga batas na sinasabi ng ating gobyerno. And lagi po tayo mag-pray, hingi po tayo ng guidance kay God para po siya po ang tumulong sa atin sa araw-araw. Tama po ba ako? Okay, very good po. Ngayon po,
Ito pong mga salitang ibinigay ninyo po sa akin ay may kinalaman sa ating aralin. Yung takot, malungkot, nakalilito, at buwis buhay. Okay, may nakakaalam po ba? May mga ideya po ba kayo sa mga salitang ito? Okay, kung wala pa po kayong ideya, magpatuloy po tayo sa ating aralin. Okay, ito po ay mas kilala bilang kayarian ng mga salita. May nakakaalam po ba sa inyo ng ibig sabihin ng kayarian ng mga salita? Okay, kung ganon, alamin po muna natin kung ano bang ibig sabihin ng kayarian. Okay, kunin po muna natin yung salitang ugat dito sa ating kayarian. Okay, ano po ba dyan? Okay, tama po. Ang salitang ugat po dyan sa kayarian ay yung yari. Okay, ano po ba ang ibig sabihin ng yari? Okay, pag sinabi po nating yari, ito po yung pagkakagawa or pagkakabuo, okay, ng mga salita. Okay, naiintindihan na po ba ang kayarian? Okay, magaling. Kung naiintindihan na po, magpatuloy po tayo sa mga kahulugan ng kayarian ng mga salita. Meron po tayong 4 na kayarian ng mga salita. Okay, mauuri po natin ito sa payak, may lapi, inuulit, at tambalan. May ideya na po ba kayo sa mga kayarian ng mga salita? Okay, kung ganon, pagpatuloy po tayo sa ating aralin. Unang-una po rito ay ang tinatawag po nating payak. Pag sinabi po nating payak, ito po ay mga nagmula sa mga salitang ugat lamang. Okay? Wala po itong panlapi, hindi naman din to inuulit, at walang katambal na salita. Okay? At maaari rin itong nasa orihinal na mga salita ang ginagamit para sa payak. Okay? Ulitin lang po natin. Pag sinabi po nating payak, ito po ay salitang ugat lamang, walang panlapi, hindi inuulit, at walang katambal na salita. Ito po ang ilan sa mga halimbawa ng ating payak na salita. Una po rito ay yung bahay. Ilan lamang po ito sa mga halimbawa natin para sa payak. Una po rito ay yung bahay. Okay, bahay po, kung mapapansin ninyo, wala po itong katambal na salita. Wala rin naman po itong, hindi po ito inulit. At kung mapapansin nyo, salitang ugat lamang po ito. Sunod naman natin ay kisig. Ganun din po, wala pong katambal na salita, hindi inuulit, at nasa salitang ugat lamang po ito. Sunod naman po natin ay yung talino. Walang katambal na salita, hindi inuulit. Sunod naman po natin ay yung ganda. Okay, ganun din po, walang katambal na salita, hindi inuulit, salitang ugat lamang. Sunod naman po natin ay yung taas. Taas, wala pong katambal na salita, hindi inuulit, at salitang ugat lamang po ito. Sunod naman natin ay yung lawak. Lawak po natin, wala rin po itong katambal na salita, hindi inuulit, at ito po ay salitang ugat lamang. Naiintindihan na po ba ang ilan sa mga halimbawa? Maaari po ba ako makahingi ng iba pang halimbawa para sa payak na salita? Okay, magaling. Lahat po ng inyong sagot ay tama at pasok po sa payak. Ngayon po, alamin naman po natin ang mga halimbawang pangungusap gamit ang mga payak na salita. Una po rito, ang bagyo ay paparating na mamaya. Ngayon, para sa kalalakihan, nasaan po ba dito ang payak na salita? Ang payak na salita po dito ay ang bagyo. Magaling po. Bakit po bagyo ang payak na salita? Dahil po kung mapapansin ninyo, wala po itong katambal na salita, hindi rin naman po ito inuulit. At ito po ay salitang ugat po. Nakaintindihan tayo. Sunod naman tayo sa ikalawang pangusap. Para sa kababaihan, ang tubig na iyong iinumin ay malinis at malamig.
Ngayon, nasaan ba dito ang payak na salita? Ang payak na salita rito ay ang magaling. Ang payak na salita rito ay ang tubig. Dahil kung mapapansin ninyo, wala po itong katambal na salita. Wala rin naman po itong hindi rin po ito inuulit. Okay. Sunod naman po para sa kalalakihan, nasaan po rito ang payak na salita? Okay, magaling po. Ang payak na salita po rito ay ang aklat. Bakit po ang payak na salita rito ay aklat? Sapagkat ito po ay hindi inuulit, walang katambal na salita, at ito po ay salitang ugat lamang po. Ay, nagkakaintindihan po ba tayo dito sa mga halimbawang pangungusap gamit ang payak? Magaling kung naiintindihan po ninyo ang payak na salita. Maaari po bang makahingi po ako ng pangungusap mula sa inyo? Okay, lahat po ng inyong pangungusap ay tama. Lagi lang pong tandaan, pag sinabi po nating payak, malalaman lamang po na payak ang salita kung wala po itong mga katambal na salita, hindi po ito inuulit, at wala po itong mga panlapi. Okay. Ano nga ba ang ating panlapi o may lapi? May nakakaalam po ba sa inyo ng ibig sabihin ng panlapi o may lapi? Kung wala pa po, magpatuloy po tayo sa ating aralin. Ayan, pag sinabi po nating may lapi, kung saan ang salita ay binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi. O ngayon, dalawa na yung ating titingnan. Isang salitang ugat at panlapi. Okay, meron po tayong iba't ibang uri ng panlapi. Ito po ay maaaring nasa unahan, na tinatawag nating unlapi. Gitna, tinatawag po nating gitlapi. Hulihan, tinatawag nating hulapi. At kabilaang panlapi. Okay, naintindihan po ba? Klaro po ba sa inyo? Okay, magaling. Ngayon po, ito po ang ilan sa mga halimbawa ng ating panlapi. Ito po yung kadalasang gamitin po para sa panlapi. Meron po tayong mag, idudugtong natin dyan yung salitang ugat. Nag, idudugtong naman po natin dyan ulit yung salita. In, an, pa, na, ni, ka, han. Yan po yung ilan sa mga gamitin na panlapi. Maaari po ba akong makahingi po ng ilang halimbawa gamit ang mga panlaping ito? Magaling. Okay, lahat po ng inyong mga salitang ginamit ng may panlapi ay tama po. Basta tandaan lamang po isang salitang ugat at panlapi. Depende po kung ilang panlapi ang gagamitin ninyo. Basta meron po itong kahulugan. Hindi po tayo pwedeng gumamit o pagsama-sama yung mga panlapi na wala naman po itong katumbas na kahulugan. Okay? Okay, ito naman po yung mga ilan sa mga halimbawa ng salitang may lapi. Makisig. Okay, para sa kalalakihan, nasaan po ba rito yung asan ba dito yung salitang ugat at asan dito ang may lapi o panlapi? Okay, magaling. Ang ating salitang ugat ay yung kisig at ang ating namang panlapi ay ma. Sunod naman tayo para sa kababaihan. Okay, nasaan po ba dito yung salitang ugat? Nasaan po ba rito ang panlapi? Ay, magaling. Ang ating salitang ugat dito ay bangis. At ang ating panlapi naman ay Okay, kung mapapansin nyo po sa una, ang panlapi po natin ay nasa unahan. Pangalawang salita naman natin po ay nasa gitna naman po yung ating panlapi.
Sunod naman po tayo. Taasan. Para sa kalalakihan. Okay, magaling po. Nasa huli, ang ating salitang ugat po ay taas at ang ating panlapi naman po ay an. Okay, asan po ang ating panlapi? Nasa unahan, nasa gitna, nasa hulihan. Syempre, nasa hulihan. Sunod naman po para sa kalalakihan naman po tayo, paitimin. Okay, asan po ang ating salitang ugat? Ang salitang ugat po natin ay itim. At nasaan po ang ating panlapi? Sa unahan po, ginamitan po ng pa at ginamitan ng in naman sa dulo. Okay pa? Pinagitnaan po ang ating salitang ugat ng ating panlapi. Okay, next naman po, sunod natin ay husayan. Asan po, para sa kababaihan, nasan po ang ating salitang ugat? Ang salitang ugat po natin ay yung salitang husay. Asa naman po ang ating panlapi? Ang panlapi po natin ay an. Saan makikita ang panlapin an? Nasa hulihan. Okay, magaling po. Okay, huli naman, sunod naman po ay yung pagtagumpayan. Okay, para sa kalalakihan, nasaan po ba dito ang salitang ugat natin? Magaling, ang salitang ugat natin ay yung salitang tagumpay. Saan po ba dito yung panlapi? Ang panlapi po natin ay yung pag. At ang ating isa pang panlapi ay an. Okay, kung mapapansin nyo, nasa gitna po ang ating salitang ugat. Ay, nagkakaintindihan po ba tayo? Magaling. Para lubos nating maunawaan ang mga panlapi o may lapi nating mga salita, unahin po natin ang may lapi na unlapi, na kung saan ang unlapi po ay makikita natin sa unahan ng salitang ugat. Okay, nasa unahan po ang ating panlapi, kasunod naman po ang ating salitang ugat. Ito po ang ilan sa mga halimbawang pangungusap gamit po ang ating unlapi. Ayan. Kakilala kita noong bata pa tayo. Okay, para po sa mga kababaihan, nasaan po ba dito ang ating may lapi? Muna po, may lapi natin. Ang may lapi natin ay tama. Kakilala. Okay, kakilala ang ating may lapi. Ayan, ngayon, himay-himayin natin yung ating may lapi na salita. Ang may lapi po nating salita ay yung kakilala. Yan po ang ating salitang may lapi. Ngayon, alamin po natin nasaan po ang ating salitang ugat. Ang salitang ugat po natin ay nagmula po doon sa salitang kilala. Okay? Na kung saan yan po yung ating salitang ugat. At asaan po ba yung ating panlapi? Ang panlapi po natin ay yung salitang ka. Okay, nagkakaintindihan po tayo. Ayan, magpatuloy po tayo. Alam na po natin ang kakilala, nasaan po ang salitang ugat at nasaan ba ang ating panlapi. Sunod naman, para sa kalalakihan, nasaan naman po dyan ang ating may lapi na salita. Magaling, ang ating may lapi na salita ay maganda. Muli, himay-himayin muli natin ang ating may lapi. Ang may lapi po natin ay maganda, may lapi. At ano po ang ating salitang ugat? Ang salitang ugat po natin ay ganda. Okay, sunod naman ang ating panlaping ginamit ay yung salitang ma. Okay, yan po yung idinugtong sa ganda para magkaroon po tayo ng may lapi na salita na maganda. Okay po, nagkakaintindihan po tayo kung paano po nakuha ang may lapi, salitang ugat at panlapi.
Magaling. Muli po, para malaman natin ang ating unlapi, lagi lamang pong tandaan, makikita po ang ating mga panlapi sa unahan ng salitang ugat. Kaya po masasabi natin ang mga nakasalong guhit nito ay nasa unlapi na salita. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, magaling. Okay, magpatuloy naman po tayo sa ikalawang panlapi. Narito pa po ang ilan sa mga halimbawa ng unlapi. Okay, una po ay yung mahusay. Okay, asan po dito ang husay para sa kalalakihan? Okay, magaling. Ang salitang ugat po rito ay husay at ang panlapi naman ginamit ay ma. Para sa kalalakihan, kababaihan pala. Okay, ito po ay matalino. Nasaan ba dito ang salitang ugat? Ang salitang ugat natin ay talino. Nasaan ang ating panlapi? Ang panlapi natin ay ma. Para sa kalalakihan naman, nasaan po dito ang ating salitang ugat? Para sa salitang maayos, ang ating salitang ugat ay ayos. Ang ating panlapi naman ay ma. Sunod naman po natin ay mabato. Okay, asaan po ba ang ating salitang ugat? Ang salitang ugat po natin dito ay bato. At ang ating panlapi ay ma. Sunod naman po natin ay yung salitang makatao. Nasaan po ba dito ang salitang ugat? Okay, ang salitang ugat po natin dito ay tao. Asaan po ang panlapi? Ang panlapi po natin dito ay ma. Okay, sunod naman po tayo dun sa makapal. Nasaan po ba dito saan po ba dito ang salitang ugat natin? Ang salitang ugat po natin dito ay kapal. Nasaan po ang ating unlapi? Ang unlapi po natin ay ma. Kakaintindihan po ba tayo? Klaro po ba sa inyo ang ating unlapi? Mga halimbawa ng ating unlapi. Okay, kung ganun, maaari po ba akong makahingi ng ilan sa mga halimbawa gamit ang unlapi? Magaling. Tama po lahat ng mga unlaping ginamit ninyo na salita. Ngayon, magpatuloy po tayo sa ikalawang uri ng panlapi. Tinatawag po itong gitlapi. Pag sinabi po natin gitlapi, nasa gitna ang panlapi kasama ang ating salitang ugat. Okay. Narito po ang ilan sa mga halimbawa ng pangusap gamit ang salitang gitlapi. Para sa number 1, sumulat ng maraming nobela si Dr. Jose Rizal para sa Bayan. Okay, para sa kalalakihan po, saan po ba dito ang ating ang salitang may lapi? Okay, magaling po. Ang ating may lapi po rito na salita ay yung sumulat. Okay, magaling po. Muli, himay-himayin natin muli ang ating may lapi na sumulat. Kaya ang may lapi po nating salita ay sumulat. Kapag hinanap po natin ang salitang ugat, dun sa sumulat, ito po ay nasa orihinal na salitang sulat. At kapag po binigyan po ng panlapi, ito po ay yung Okay, kung mapapansin nyo po, yung salungguhit ko po ay nasa gitna. Okay, nasa gitna po nung sulat. Tama po ba ako? So, masasabi po na ang ating may lapi na salita ay nasa gitlapi. Ayan, magaling po. Nahimay-himay na po natin yung salitang sumulat. Okay, nalaman po natin nasaan po ang salitang ugat at ano po ang panlaping ginamit. Okay, magpatuloy po tayo ng isang halimbawa pa po ng pangusap mula naman po sa kababaihan. Nasaan po dito ang ating may lapi na salita? Okay, magaling po. Ang ating salitang may lapi po ay yung salitang tinalon.
Muli po, himay-himayin po natin ulit yung ating may lapi na tinalon. Kaya ang salita po natin ay tinalon. Okay, ang ating salitang ugat po natin ay talon at ang ating panlapi naman po ay okay, kung mapapansin ninyo po, yung salungguhit ko po ay nasa gitna po, sa pagitan po ng salitang ugat natin na talon, nasa gitna po yung in. Okay, kaya po, masasabi po natin na ang may lapi pong ginamit natin ay nasa gitlapi sapagkat po ang ating panlapi po ay nasa gitna. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, magaling po kung naintindihan po. Magpatuloy po tayong mali. Narito pa ang ilan sa mga halimbawa ng gitlapi. Okay, meron tayong lumakad. Okay, para sa kalalakihan po, nasaan po dito ang asan po rito ang ating panlapi? Ang panlapi po natin ay yung ang ating unlapi po ay Okay, yan po yung ating gitlapi. Okay, ano naman po ang nabuo po nating salitang ugat? Ang salitang ugat po nating na kuha ay yung salitang lakad. Kasi po pag tinanggal nyo po yung ang matitira po ay yung lakad. Okay po? Sunod naman po tayo dun sa salitang binasa. Okay, para sa kababaihan, nasaan po rito ang ating panlapi? Magaling po, ang ating panlapi po ay yung salitang in. Ano naman po ang nabuo o ano po ang ating salitang ugat? Ang salitang ugat po natin ay basa. Kasi po pag tinanggal natin yung in, okay, ito na lang po yung natira. Basa. Okay pa? Sunod po. Pumunta. Okay, para sa kalalakihan, nasaan po ang ating panlapi? Ang panlapi po natin ay nasa gitna. Magaling po. At ano pong salitang ugat ang nabuo po natin? Ang salitang nabuo po natin ay punta. Sapagkat pag tinanggal nyo po ang okay, yan po ang mabubuo natin. Punta. Okay, sunod po natin. Okay, para sa kalalakihan po, asaan po dito ang ating panlapi? Ang panlapi po natin ay yung salitang Okay, magaling po. At ano po yung ating salitang ugat na nabuo? Ang salitang ugat na ating nabuo ay samba. Dahil pag tinanggal po natin yung ang matitira na lang po ay samba. Okay, magaling. Para sa kababaihan naman po. Kalalakihan naman po pala. Okay, asaan po dito ang ating panlapi? Ang panlapi po natin dito ay yung in. Ayan, in. Okay, ano pong salitang ugat ang nabuo natin? Ang salitang ugat ang buo po natin ay tago. Kasi pag tinanggal po natin yung in, ang matitira po natin ay ang salitang tago. Okay, sunod po natin ay yung sumulat para sa kababaihan. Okay, asan po ang unlapi natin? Ang unlapi po, ang gitlapi po natin ay or ang panlapi po pala natin ay Okay, pag tinanggal po natin ang ating panlapi, ano pong salitang ugat na nakuha natin ay sulat. Okay po. Nagkakaintindihan po ba tayo para sa gitlapi natin, salitang ugat at ating mga panlapi? Okay, kung naiintindihan po, maaari po ba ako makihingi muli ng ilan sa mga halimbawa gamit ang ating gitlapi na salita? Okay, lahat po ng sagot ninyo para sa ating halimbawa, para sa ating gitlapi ay tama. Ngayon po, magpatuloy po tayo sa sunod po nating halimbawa. Naiintindihan po ba ninyo ang gitlapi natin? Okay. Maaari na po tayong lumipat ng panibagong uri. Okay. Isa sa mga uri po natin ay yung hulapi. Pag sinabi po natin hulapi, ito po ay yung mga panlapi na nasa unahan ng ating salitang ugat.
Okay, narito po yung ilan sa mga halimbawa ng pangungusap. Okay, ang ating una pangungusap ay naging kasing taas ng bundok ang labahin ni nanay. Okay, para sa kalalakihan, nasaan po rito ang ating panlapi, ang ating may lapi. Ang ating may lapi po ay labahin. Okay, nagaling. Muli, himay-himayin natin ang may lapi nating salita. Okay, ang may lapi nating salita ay yung labahin. Okay, asan po ang ating salitang ugat? Ang salitang ugat po natin ay yung laba. At ang ating panlapi naman po ay hin. Kung mapapansin nyo po, yung panlapi nating hin ay nasa hulihan ng ating may lapi na labahin. Okay, kaya po ito po ay nasa hulapi na salita. Okay, nagkakaintindihan po tayo? May katanungan po ba? Kung wala po, pagpatuloy po tayo sa ating aralin. Okay, sa pangalawang pangungusap naman po tayo para sa kalalakihan. Okay, ito po, maaari po bang alamin kung nasaan ang may lapi dyan? Ang may lapi po natin ay magaling, labanan. Labanan po ang ating may lapi. Masasabi po ba nating pwede rin po ba itong may lapi, yung mahigpit? Opo, may lapi rin po yan. Pero ang hinahanap po natin kasi ay hulapi. Hanapin po natin yung may lapi na kung saan ang panlapi po ay nasa hulihan. Okay po? Ayan, okay. Himay-himayin po natin muli ang ating may lapi na labanan. Okay, labanan, may lapi. Salitang ugat natin ay laban. Ang ating panlapi naman po ay an. Makikita po natin ang an na nasa hulihan po ng ating salitang ugat na laban. Okay, nagkakaintindihan po ba? Okay, magaling po. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa ng hulapi natin, talaan. Kung mapapansin ninyo, ang ating hulapi ay nasa hulihan at ito ginagamit na an. Okay, pag tinanggal po natin yan, ang matitira po ay tala. Okay, sunod naman po ay batuhan. Batuhan. Ang ating panlapi ay han at pag tinanggal po natin ang han, ang salitang ugat na ang matitirang salita ay bato. Okay? Sunod naman po natin ay yung sulatin. Pag ang ating panlapi po ay in. Pag tinanggal po natin yung in, ang matitira po ay sulat. At ito na po ang ating magiging salitang ugat. Sunod naman po ay yung ibigin. Ibigin po natin ang ating panlapi po ay in. At pag tinanggal po natin yung in, ang matitira po ay ibig. At ang ibig po ang ating salitang ugat. Sunod naman po ay yung aralin. Aralin po natin ang panlapi po natin ay in. Pag tinanggal po natin yung in, ang salitang ugat natin ay aral. Sunod naman po ay taguan. Okay, ang ating panlapi po ay an. Pag tinanggal po natin yung an, ang matitira po ay tago. At ang tago po ang ating salitang ugat. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, kung naiintindihan po ang ating aralin, maaari po bang makahingi ng ilang halimbawa ng hulapi na salita. Okay, magaling po. Ngayon, tumako na tayo sa huling uri ng ating may lapi or panlapi. Ito po ay ang tinatawag nating kabilaan. Pag sinabi naman po natin kabilaan, makikita po natin ang panlapi na nasa unahan at nasa hulihan at nasa gitna ang salitang ugat. Ito po ang ilan sa mga halimbawa. Ang ilan sa mga halimbawa po natin ay itong pangusap na ito. Itong papel na ito ang katunayan na ako ay pumasa sa pagsusulit. Okay? Para sa kalalakihan, nasaan po ba dito ang kabilaan na panlapi o may lapi? Okay, ang ating hulapi rito ay katunayan. Okay, katunayan po ang ating kabilaan. Okay, himahimayin po natin ito.
Okay, himay-himayin po natin muli ang ating may lapi na salita. Ang may laping salita po natin ay katunayan. Okay, ano po ang ating salitang ugat? Ang salitang ugat po natin ay tunay. Okay, ano naman po ang ating panlapi? Ang panlapi po natin ay ka at an. Kung papansin nyo po, ang ka ay nasa unahan at ang an ay nasa hulihan. At ang ating salitang ugat ay nasa gitna. Kaya ito pong may lapi na to ay nasa kabilaan na panlapi. Narito naman po ang ikalawang pangusap natin. Inalalayan ng bata ang kanyang lola sa pagtawid ng kalye. Para sa kababaihan po, nasaan po rito ang ating may lapi na salita na kung saan ito po ay nabibilang sa kabilaan. Okay, magaling po. Ang ating sagot po dyan ay inalalayan. Himay-himayin po natin muli ang ating may lapi na inalalayan. Inalalayan po natin ang ating may lapi. Yung alay po ay ating salitang ugat. At yung in at an po ang ating panlapi. Na kung saan makikita nyo yung in na nasa unahan at yung an naman po ay nasa hulihan. Kaya po, masasabi natin ang ating may laping inalalayan ay nasa kabilaang panlapi. Okay, nagkakaintindihan po tayo. May mga tanong po ba ang bawat mag-aaral patungkol sa ating aralin? Okay, galing po. Naintindihan po ba ang ating aralin? Okay, magaling. Ngayon, tayo po ay magpatuloy sa ating pagsasanay upang ating malaman kung ang ating aralin po ba ay ating lubos na naunawaan. Kumuha lamang po ng papel na kung saan ito po ay dito nyo po sasagutan ang ating maikling pagsusulit lamang. Ang ating pong pagsasanay, ating pong panuto ay uriin kung payak, unlapi, gitlapi, hulapi o kabilaan ang mga salita sa bawat numero. Okay, number 1 po ay namulatan, langit, mangingisda, pinagkainan, bayanihan, nagsikap, kamayan, karunungan, payapa at sumamba. Ibibigyan ko po kayo ng 5 minuto para sa pagsagot po ng ating pagsasanay. Okay, kung tapos na po ang lahat, okay, tayo po ay sumagot na para sa number 1. Okay, ano po ang sagot po sa number 1 po natin ay kabilaan. Bakit kabilaan? Sapagkat ang ating panlapi ay na at ang ating panlapi naman po sa hulihan ay an at ang ating salitang ugat ay namulat. Sumunod naman po ay langit. Ang sagot po ay payak. Bakit po? Dahil wala po tayong makikitang panlapi, wala po tayong makikitang katambal na salita. Okay? Sunod naman po, number 3. Ang sagot naman po rito ay mangisda. Okay, mangisda. Ang sagot po ay unlapi. Bakit po unlapi? Sapagkat ang ating panlapi po ay nasa unahan ng ating salitang ugat. Okay, ang ating panlapi po ay mang at ang ating salitang ugat naman po ay isda. Sunod naman po, number 4. Okay, kabilaan. Kabilaan po ang sagot sa number 4. Okay, alamin po asan po ang ating panlapi. Ang panlapi po natin ay pinag. Okay, ang pangalawa naman po ay an. Okay, magkabilaan po ang ating panlapi. Sunod naman po, number 5. Ang sagot po ay hulapi. Ang hulapi po natin, makikita po syempre sa hulihan. So, ang hulihan po natin ay han. At ang ating salitang ugat naman po ay bayani.
Sunod naman po natin, number 6, ang sagot po ay unlapi. Ang ating panlapi po syempre ay nasa unahan at ang ating salitang ugat ay sika. Okay, number 7, ang sagot po natin ay hulapi. Bakit po hulapi? Okay, sapagkat po ang ating panlapi ay nasa hulihan at ang salitang ugat natin ay kamay. Sunod naman po. Okay, karunungan. Ang sagot po ay kabilaan. Okay, sapagkat ang ka ay nasa unahan, ang an po ay nasa hulihan, at ang ating salitang ugat ay runong. Okay, pangsyam. Sagot po ay payak. Okay, sapagkat po wala po ito panlapi at walang katambal na salita. Okay, sunod naman po. Okay, sumamba o gitlapi. Okay, gitlapi po sapagkat ang ating panlapi ay nasa unahan at ang ating salitang ugat naman po ay samba. Nagkakaintindihan po ba tayo sa ating aralin? Okay, magaling po kung naiintindihan po natin ang ating aralin sa ngayon. Muli, may katanungan po ba sa ating aralin ngayon? Kung wala po, ako po ay magtatanong sa inyo. Kung naiintindihan po ang ating aralin ngayong araw, ako po ay magtatanong na sa inyo. Okay? Ano-ano nga po ba ang mga paraan sa pagbuo ng mga salita? Okay? Para sa kababaihan, okay, magaling po ang inyong sagot. Ikalawa naman po, bakit mahalaga ang kaalaman sa pagbuo ng mga salita para sa kalalakihan? Okay, magaling. Okay, mahalaga po ang kaalaman sa pagbuo ng mga salita upang hindi po tayo magkagulo-gulo kung ano po ba ang ating mga gagamitin, ano po ba ang mga tamang paraan sa paggamit ng mga salita. Kahit po tayo ay bihasa na sa ating lengguwahe, kinakailangan pa rin po natin ng sapat na kaalaman para po maayos po ang ating pakikipag-usap sa ating kapwa Pilipino. Okay? Muli po, may katanungan? Ay, wala na po. Maaari po bang pakikuha po ng inyong notebook para makopya po ninyo ang ating taktang aralin para sa Lunes. Maaari nyo na pong kopyahin ang inyong takdang aralin para sa Lunes at pagpapatuloy po natin ang ating aralin sa Lunes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway kayo po ay may natutunan sa ating aralin ngayong umaga. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.